So, okay lang ba na kaya mo ba na ibaba yung pride mo, baba mo yung posisyon mo para makapunta ka dito sa Canada? Yan yung pag-uusapan natin ngayong hapon ng Tuesday sa Heart TV. Ang ganda na panahon ngayon. Spring na talaga at umiinit na rin parang summer. So, nung weekend, meron tayong konting yung handaan. Kasi diwang natin yung 44th birthday natin. Tapos inibitahan namin yung dati naming mga kasama sa work. Dati namin pinagtatrabahuan. Wala na rin sila doon. Tapos may isa po doon na na yung kapatid niya nagpunta rito sa sa Canada, nag-student international student visa. Siyempre kasama yung asawa. Maganda yung istorya nila kasi maganda na yung mga posisyon nila sa Pilipinas. Kumikita na sila ng ng 120K per month. Combine yung yung sweldo nila. Pero pinili pa rin nilang mag-Canada. So nung nagkukwentuhan kami, medyo naging ako, interesado ako dun sa nila, kwento nila kasi nga sipin mo, laking pera na yun sa Canada, di ba? 120K per month. Uh, Tapos mas gusto pa rin nilang mag-Canada. So kaya uh, lalong naging interesado ako at kinausap ko sila. Nagkwentuhan kami lalo na yung husband niya. Tapos doon ko na na intindihan kung ano yung dahilan nila bakit nagpunta sila dito sa Canada. At kumbaga sinugal nila yung posisyon nila sa Pilipinas tapos yun para lang mag-try dito sa Canada. So, yun nga So, nagtataka kayo bakit ganun kalaki yung sweldo nila sa Pilipinas. Yung husband, 70K, yung wife niya, 50K. Kasi po pareho na silang principal sa school. Siguro magkaibang school po yun, no? At sabi niya, hindi rin ganun kadali yung naging paraan nila para makuha nila yung ganung posisyon. Maraming civil service exam silang kinuha bago ma-reach yung ganung posisyon sa Pilipinas. Sabi ko, oh, galing niya naman. Sabi ko, ganun na. Maganda na yung posisyon niyo. Tapos, nagpunta pa kayo dito sa Canada. So, malamang napaka, napaka, uh, laki ng dahilan niyo para magpunta rito sa Canada. So, tinanong ko ang ganun. Sabi ko, so, anong reason niyo bakit punta kayo dito sa Canada? Sabi ko sa kanila. Tapos sabi niya, kasi yung anak ko, so may isa silang anak, teenager na, ang sabing ganun. Meron kasi nga, nandito na yung kapatid nung asawa niya. So siyempre may magkamag-anak nga sila, So pag umuwi daw yung sabi ng anak niya, pag umuwi yung tito niya, yung nasa Canada nga, sabi niya ganun, ah, bakit pag umuwi si tito, galing Canada na nagpapalit yun siya, ba't tayo? Kasi parang iniisip niya, ang ganda na ng posisyon nyo dito sa Canada. Tapos, ba't si tito nakakapagpalit yun? Sabi niya ganun. Kumbaga pagdating daw, may lechon daw sa may lechon daw sila. So, hindi pa natigil yun. Nung time na na-realize nung bata, sabi niya, tay, kung pag-aaralin mo ako dito sa Pilipinas, eventually mag-abroad din ako. So bakit hindi na lang tayo mag Canada para doon na lang ako mag-aral. So sabi ko sa kanya,
Oo nga, no, may point yung anak mo. Sabi kong ganun. At least nga naman, kung gagastos kayo doon para sa anak mo, tapos mag-a-abroad ka rin, mag-a-abroad din siya, mas maganda ang mag-Canada na lang kayo para at least dito siya mag-aral. So yung naging reason nila ay dahil para sa kinabukasan ng anak nila. Tsaka siguro, gusto rin nilang i-try na yung buhay dito sa Canada kasi lalo na't may kamag-anak na sila rito. Mas madali yung ano nila, yung adjustment nila dito kasi mayroon ng mag-guide sa kanila. At saka parang sabi nung ano, yun nga, nung ah, asawang lalaki, parang na-burnout din daw siya sa pagtuturo. So parang yun yung naging ano, naging isa pang dahilan kaya nagano sila, nagsubok sila o sumugal sila sa Canada. Tapos sabi ko, ganda na ng posisyon nyo. Sabi ko, bakit pinili nyo pa rin mag-Canada kung gano'n na pala kalaki yung kinikita nyo. Parang iniisip din nila kasi parang nag-ano na rin sila na medyo natabangan na sa sistema sa Pilipinas, ano, na gusto nilang itry mag-Canada para din sa kinabukasan ng kanilang anak. So sabi ko, ano, paano yun? May posisyon na kayo sa Pilipinas pagdating dito, back to zero kayo, sabi niya. Pinaghandaan na daw nila yon na magba-back to zero sila dito. Tinanggap na nila sa sarili nila na yung posisyon na kung ano man yung posisyon nila sa Pilipinas ay hindi nila agad-agad na magiging posisyon dito sa Canada. So binabaan po nila yung ano nila, no? Yung pride nila. So isang magandang halimbawa po yun na pag nag-Canada ka po, wag mo i-expect na yung posisyon mo sa Pilipinas, kay manager ka or kumbaga CEO or basta kung anong maganda ang posisyon mo sa gobyerno, pagdating mo dito, back to zero ka talaga. Kumbaga hindi agad-agad makukuha mo yung gusto mong posisyon. So yun yung ano magandang mindset nila, no, na tinanggap nila na kailangan maging handa sila na back to zero sila dito at iba yung trabaho na makukuha nila kasi nga dumating sila dito na walang trabaho bilang student tsaka open work permit. Ang focus nila ay para sa kinabukasan nung anak nila. Tapos narinig ko pa nga yung babae, yung asawa niya na parang willing silang mag kahit anong trabaho, kahit mag cleaning or kung ano man trabaho para at least makapanimula sila. Kasi nga yung wife niya ang magwo-work, mag-aaral. So part-time lang 'yun. So kahit anong trabaho basta syempre kailangan din nila mag-ipon ng ano, pang tuition, tapos pambayad ng mga bills dito sa Canada. Buti nga ngayon ano, nakatira sa kapatid. At least kahit paano may suporta na maybe hindi pa muna sila magbabayad ng upa kasi kapatid kapatid naman yung tinitigilan nila. So parang ano, tinanggap na nila na kahit anong trabaho basta ano. Tapos yung husband, syempre siya yung open work permit. Ang hinahanap niya na yung magbibigay ng lamia para at least makapag-apply sila ng permanent resident. Pero yun nga, dahil sa dinagsa ang Canada ng maraming international student tsaka visitor visa, medyo dumami po no yung walang trabaho lalo na medyo may parang slight recession sa Canada. Ilan lang yung opportunity, tapos ang dami pa ng supply, meaning ang daming aplikante. So kaya medyo mahirap mag-apply ng trabaho ngayon.
Kaya nga yung diskarte ng mag-asawa ay ano, sa araw-araw, sabi niya sa Lunes daw, magbibisikleta siya at apply niya personally yung yung mga posibleng employer o company or shop or na papasahan niya ng personal. Sabi ko, magandang magandang paraan yan kasi at least personal ka nila makikita, mali mo, interviewing ka na, di ba? Kaysa sa online. Although ginagawa din nila yun, pero kumbaga, hindi lang sila naghihintay, pumupunta pa sila sa sa mga companies, pinagpapasa ng resume at nagbabakasakali na na kumbaga may interview or mapapansin yung application nila. Kasi nga medyo mahirap, medyo tricky yung paghahanap ng employer ngayon. Sobrang dami kasi ng aplikante tapos mahina yung yung medyo bumaba yung demand para sa mga empleyado. Kaya may iba pa nga, di ba, kung nanonood kayo ng vlog ko, marami pang yung na-layoff pa. Kasama pa nga po yung yung company na dati kong pinagtatrabahuan na kasama ang misis ko na na-layoff. So, yun nga po, no. So, hindi po ganun kadali ngayon sa Canada mag-apply ng trabaho. So, yun po, no. Kung willing ka na na ibaba yung pride mo at tanggapin mo na magba-back to zero ka dito at hindi ganun kadali. Sabi nga nila, alam nila na hindi magiging madali yung pag-apply nila. Go lang po no, mag-apply kayo, i-pursue nyo yung pagka-Canada nyo. Kasi inanda nyo na sinet nyo na yung isip nyo na alam nyo na sa umpisa, sabi ko nga sa kanila, sa umpisa lang naman yan. Once na nagkaroon kayo ng experience, nagkaroon kayo ng employer na magbibigay ng lamiya, tutulong sa inyo para maging PR kayo, ano na yan. Sa umpisa lang talaga medyo struggle. Tapos yun nga, tinanong din nila, ilang taon na kami dito. Sabi ko, 10 years na, lampas 10 years na. Sabi niya, tagal na rin pala. Sabi ko, pero marami din kaming mga pinagdaanan. Sabi ko ganyan. Kahit ngayon, sabi ko ganun, meron pa rin kaming tulad niyan, si Mrs. Naka EI pa rin, tas walang trabaho. Sabi ko ganun. Pero nagagawa naman ng paraan kahit paano sa tulong ng Diyos. Hindi kami hindi kami sumusuko. Kumbaga lahat naman, sabi nga namin mag-asawa, lahat naman ng pamilya may problema, lalo na pag nandito ka sa Canada, iba-iba yung sitwasyon eh. So kung may pagkakataon ka mag-Canada, i-try mo na. Kaysa, sabi nga nung bisita namin, iniisip nga nila kung tutuloy ba nila o hindi. Kasi, syempre maganda na posisyon nila, tapos pero naisip din nila, eventually, kung di nila itinuloy, baka habang buhay nilang pagsisisihan at tatanungin lagi sa sarili, what if kaya kung tumuloy kami, ano kaya nangyari? So, sabi nga, hindi mo malalaman kung hindi mo muna susubukan. So, maganda yung naging talaga sabi na binigyan nila yung sarili nila ng 5 years. Pag wala daw mangyari, babalik sila sa Pilipinas. Sabi ko, maganda yung nyo, at least naihanda nyo na yung sarili nyo na mag-sacrifice kayo at medyo tricky nga, medyo mahirap sa umpisa. At yung pala, sabi pala ng anak nila, sa Canada, kung mag-apply ako magtrabaho ako sa McDo, sabi niya ganun. Tapos pag naiipon ko yun, pag umuwi ako na sa Pilipinas, malaki yung yung pera na may uuwi ko. Sabi niya, kung kahit nga daw sa McDo lang siya mag-work. Kaya syempre sa anak, wala namang bayaring bills, no?
kung maiipon niya yung minimum wage, hindi siya magastos, malaki po yun. Malaki nga ang halaga yun. Kaso nga sa tulad nating mga parents, marami tayong mga bills. Kaya kahit paano parang lang, break even lang yung kinikita natin dito sa Canada. So yun po, no. Sana na inspire po kayo. Kung meron po kayong balak o may application na kayo papunta rito sa Canada, tuloy nyo lang po yun. Lalo na po ngayon na medyo mahigpit na yung yung immigration policy nila. Kung na-approve kayo, I suggest ituloy nyo na lang po. Kasi ilan lang po ang nabibigyan ng pagkakataon na makapag-Canada. Hindi po lahat ay sinuswerte. Dahil po marami po kayong marami aplikante. Kahit nga dito sa pag-apply ng trabaho, swerte yan din. Siyempre lalo na yung may mga connection sa company, no, yun, may mas napapansin yung application nila. Kalimitan yun yung nakikita namin dito, yung iba na-hire dahil may kakilala sa loob. Yun, so subok lang ng subok, huwag susuko. So hanggang sa muli po, at sana po tuloy nyo lang po kung ano yung pangarap nyo at huwag kayong mawawala ng pag-asa. Maraming salamat. God bless.